Bakit nga ba asul ang kadalasang kulay ng kalangitan tuwing maaraw at maaliwalas ang panahon? Ito'y nagsisimula sa kung paano nakakarating ang liwanag ng araw sa mundo. Kapag tumatama ang sinag ng araw sa planeta, marahil ay mukha lang itong puti o walang kulay na liwanag. Pero sa katunayan nito'y ang nakikitang puting sinag ay binubuo ng iba't ibang mga kulay ng bahaghari. Maaaring makita ang paghihiwalay ng mga kulay na ito kapag pinadaan ang nasabing liwanag sa isang kristal na may natatanging hugis na tinatawag ring prism. Dapat ring malaman na ang sinag ng araw ay naglalakbay bilang mga light waves at kada kulay na nirerepresenta nito ay may natatanging haba at anyo. Isang halimbawa nito ay tuwing ang mata ng tao ay natutukoy ang kulay na pula, ang aktwal na nakikita nito ay mahahaba at nakaunat na anyo ng mga light waves na merong magkakalayong mga kurba. At kapag asul naman ang natutukoy ng mata, ang talagang nakikita nito ay maiigsing light waves na may kurbang magkakalapit sa isa't isa. Ang magkakaibang haba at anyo ng nasabing light waves ang nagdedetermina ng iba't ibang kulay ng liwanag sa kapaligiran at sa kabuuan. Ang lahat ng kulay na ito ang bumubuo sa spektrum ng liwanag na nakikita ng mga mata. Dito pumapasok ang asul na kulay ng kalangitan tuwing maganda ang panahon na nagmumula sa pagtama ng sinag ng araw sa atmosphere ng mundo. Ang layer na binubuo ng iba't ibang mga gas na dahilan kung bakit nakakahinga ang mga nilalang sa planeta at kung bakit may sapat na init dito na nagbibigay buhay sa iba't ibang mga species. Kapag dumadating ang liwanag ng araw sa mundo, kumakalat ito sa iba't ibang direksyon dahil sa mga gas na nasa loob ng atmosphere. At dahil ang mga gas na ito ay mas pinapakalat ang maiigsi at mas makurbang mga asul na light waves, tuwing nakikita ng mga mata ang asul na kalangitay ang aktwal na natutukoy talaga nito'y ang mga asul na light waves na nakakalat na sa atmosphere. Ganito rin ang kaso tuwing palubog naman ang araw at nag-iiba ang kulay ng kalangitan. Sa pagbaba ng araw, ang anggulo nito para makapagbato ng liwanag sa mundo'y mas lumalawak. Ito ang dahilan kung bakit mas maraming kahel at dilaw na light waves naman ang tumatagos sa atmosphere at nagdudulot ng natatanging kulay sa kalangitan. Sa mga pagkakataon naman na nagiging matingkad ang pagkapula ng kalangitan, may tsansang ito'y dahil sa mga particles ng alikabok, polusyon, at usok sa kapaligiran dahil malaki rin ang epekto ng mga ito sa nagiging kulay ng kalangitan. Kaya tila pangkaraniwan man, may natatanging ganda, o kakaiba sa nakasanayan, dapat laging maging responsable ang lahat sa pangangalaga ng kapaligiran dahil walang katiyakan kung ang mga ito ba'y sanhi pa rin ng natural na estado ng mga bagay sa kalawakan o nagmumula na sa mapanganib na mga elementong magpapahamak sa buong planeta.